Dito tayo. Ano gusto tayo sabihin? Ano ba gusto ko tayo sabihin? Dito tayo, dito tayo. Dito tayo! Andy! Andy! Sige ka! Dito! Dito! Sir, sino po yung in-charge, sir? Akong si Jamata. Sir. Pupunta siya dito. Pinama ko yung sa lisig na sa NBI. Hindi mo sure. Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Dinala na ng National Bureau of Investigation ngayong araw, August 26, sina Sheila Goo, ang kapatid na na-dismiss na mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo sa detention cell ng Senado. Samantalang si Cassandra Leong na iniugnay sa ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operators or PUGO sa Porac, Pampanga ay inilipat na sa kustodiya ng House of Representatives. Dumating ang sasakyan ng NBI na lulan si Ong sa compound ng House of Representatives sa Quezon City dakong alas 12:20 ng tanghali. Opisyal na natanggap ni House Surgeon at Arms, retired Police Major General Napoleon Taas, si Ong dakong alas 12:57 ng tanghali ngayong Lunes, Agosto 26, mula sa NBI na may mga turnover paper na pinirmahan ni NBI Assistant Director Winmar Ramos. Matatanda ang noong nakaraang Huwebes, naglabas ang House of Representatives ng order na kunin si Ong sa kustodiya nito at ikulong ito sa isang pasilidad sa Batasang Pambansa Compound sa Quezon City sa loob ng 30 araw. Dating na cite in contempt si Cassandra Leong dahil sa hindi pagsipot sa mapagdinig ng House panel patungkol sa iligal na PUGO. Ayon sa pahayag ni Co-Chairman ng House Quad Committee Representative Robert Ace Barbers, sinabi niya na ang testimonya ni Cassandra Ong ay mahalaga sa mga pagsisiyasat na isinasagawa ng House Quad Committee. She is our only link doon sa Lucky South 99 at doon sa ibang illegal PUGO hubs that were raided by PAOK. Malaki ang participation niya because she appears to be the liaison between these two illegal PUGOs and PAGCOR. Ang paliwanag ni Barbers.
We also have to get information from her kung sino ang may-ari, sino ang abogado, sino ang tumatayong mga incorporators nito. Kasi obviously, maraming illegal na activities doon. Torture, prostitution, etc. Dagdag pa ni Barbers. Ipinaliwanag din ni House Committee on Human Rights Chairperson Representative Bienvenido Benny Abante Jr. ang kahalagahan ng testimonya ni Ong sa pagliliwanag ng mga pangunahing issue sa kinasasangkutan ng Lucky South 99. Her presence in the next hearing will allow us to ascertain the nature of Attorney Harry Roque's ties with Lucky South 99. During our hearings, Attorney Roque has insisted that he has not been lawyering for this pugo, despite evidence to the contrary. Ang sinasabi niya, ang client niya ay itong service provider lang, ani Abante. As the saying goes, if it walks like a dog, swims like a dog, and quacks like a dog, then it is most likely a dog. The actions of Attorney Roque on behalf of Lucky South 99 belie his words, and we believe Ms. Ong can help us settle these matters once and for all. Dagdag pa ni Abante. Ilang minuto bago dalhin sa National Bureau of Investigation, sina Sheila Guo at Cassandra Ong ay nakausap ni Ferdinand Topacio si NBI Director Jaime Santiago. Nanindigan si Attorney Topacio na may mali niya sa ginawang proseso sa pagkustudiya ng Bureau of Immigration sa kliyente niyang si Ong. Giit ng kampo ni Cassandra Ong na walang basihan ang Bureau of Immigration at NBI para arestuhin siya. Nilinaw ni Attorney Ferdinand Topacio na walang kasong kinakaharap ang kanyang kliyente na si Cassandra Lee Ong. Ayon pa kay Topacio, walang warrant of arrest na inisyo ang kahit anong korte laban kay Ong. Mga akusasyon pa lamang at hindi kaso ang kinakaharap ni Ong, kaya pinagtataka nila ang dahilan ng pag-detain sa kanyang kliyente sa NBI. Paano po mangyayari ngayon? Finally, may nag-livestream yata sa inyo kinausap ako. Sabi po, Dadalhin daw nila sa NBI. parehas po? Oo, sabi ko, sir, anong basis? Sabi ko, with all due respect, sabi niya, i-charge din namin siya ng crime. Sabi ko, i-charge lang pala. So, regular process yan, hindi interest yan. So, you have to go through the process of filing a complaint affidavit with preliminary investigation yan. Sabi ko, dapat yan, sabi niya, may house warrant o dapat i-turn over niyo sa house. Sabi niya, sabi ni Director, ba't hindi sila umaresto? Ba't kami? Dapat nag-coordinate kayo. Well, if they insist, wala naman tayong magagawa. Binili ko nga si Director, sabi ko, wala naman kami magagawa, may mga baril kayo we will just have to do what is necessary. Maling-mali po ito. This is wrong on so many levels, and I'm just disappointed that the NBI is party to this. Bakit kukunin nila? Walang reason for the NBI to detain her. Attorney, ano po yung charge? Sabi niyo. It doesn't matter, they can charge her for jaywalking or whatever, pero walang kaso. Ba't mo i-detain? And these are instructions from above kasi these people, atin lang, wala naman nakikinig na iba. These people will not risk such a case kung hindi nila inaasahan na sila ay back up ng nasa taas. So, dalawa naman yan eh. Dalawa sila. Dalawa. Ngayon na, sir, ngayon na? Ngayon na ba? Hintayin nyo na. Okay, sige. Inunahan ko lang kayo kasi magtatawag namin. Wala kayo, inosente, sabi mo, hindi mo try na reklamo. It's immaterial whether she's innocent or not. The issue here, let's clarify, is this. Walang kaso si Cassie Leong, hindi siya dapat i-detain. I-detain siya ng NBI dahil instructions ni Secretary or someone higher. Ganun lang yun. Alam naman natin yun eh. We were not born yesterday. Alam naman niya, perceptive naman kayong mga media eh, di ba? Ganun lang yan. It's plain and simple lawlessness. Wala nang batas dito sa atin. Grabe. This is worse than even the Aquino administration na nakalaban ko rin. Matindi. Atin lang nabudol tayo. Ipinakita rin ni Attorney Ferdinand Topacio ang larawan ng kanyang client na si Cassandra Lee Ong kasama ng mga opisyales kabilang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Lisa Araneta Marcos. Kasama rin nila umano ang ilang controversial na pugo personalities sa isang press conference ngayong araw ng bayani sa Quezon City, August 26. Sinabi rin umano ni Cassandra Lee Ong kay Attorney Topacio na mayroon siyang impormasyon tungkol sa pugo. Si Sheila Guo at ang kanyang kasamang si Cassandra Lee Ong ay nahaharap sa mareklamong obstruction of justice, harboring a fugitive at paglabag sa Philippine Passport Act.
Samantala, tiwala si Senator Win Gatchalian na mahuhuli na si dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo sa Indonesia. Nakausap na ni Gatchalian ang mga ambasador ng ASEAN at tiniyak umano ng maito na nakaalerto na ang mga otoridad, kaya mahihirapan ng gumalaw ang dating alkalde. Naniniwala rin ang senador na end of the road na para kina Sheila Guo at Cassandra Leong, lalo't may mga dokumento nang nakakonekta sa kanila sa mga pugaw hub sa Porac at Bamban. Dagdag pa ng senador, nakadepende sa magiging tagbo ng pagdinig kung bibigyan ng witness deal ang dalawa. Naniniwala rin ang Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC na sa Golden Triangle ang huling tatangkain ni dismiss Mayor Alice Guo na pumasok upang makaiwas sa pag-aresto. Ang Golden Triangle na matatagpuan sa Southeast Asia ay isang rehiyon ng mga teritoryong sakop ng mabansang Thailand, Laos at Myanmar at dinadaluyan ng Roic River ng Thailand at Mekong River ng Vietnam. Ang Golden Triangle ay kilala bilang lugar kung saan naroon ang pinakamalaking produksyon ng opium sa buong mundo. Pinamumugaran din umano ito ng mga armadong grupo at sindikato na may kaugnayan sa illegal drug trade. Ayon kay PAOC spokesperson Winston Jan Casio, ito ang isa sa tinitignan nilang option na maaring puntahan ni Guo dahil may interes ang kanilang pamilya sa gambling operation sa Cambodia na malapit sa lugar na ito. As far as the PAOC is concerned, we are confident that she is trying to get into the Golden Triangle because the Guo family has business interests, gambling interests in Cambodia. So that would be the safest bet that we have as of this moment. Pahayag ni Casio. Hindi anyo pupunta si Guo sa China kung pag-uusapan ay ang kinakaharap nitong kaso sa Pilipinas. Dahil istrikto ang China pagdating sa mga usaping may kinalaman sa sugal. Kanina kausap po namin si Sir Winston Casio na itanong nga namin kung anong legal grounds ang ginamit po ng Pilipinas para mapadeport pa uwi dito si Cassie Ong kasama yung kapatid nito pong si Alice Guo. Ang sinasabi niya, walang legal grounds ang Pinas pero yung Indonesia daw po ang may legal grounds dito. Ano pong tugon niyo doon, attorney? Well, hindi po ako makatugon na ma'am, sir, kasi hindi ko po alam kung anong ini-invoke na legal ground ng Indonesian government. So para... Alam po, sige po, diretso po. Kasi it was upon the behest of the Philippine government that they were repatriated. So kung yung pong naging problema ang legal ay sa Indonesia, hindi ko po, I'm not aware po, I'm sorry po, I cannot respond. Pero sir, ang understanding po namin sa sinabi po ng PAOC, parang prerogative po ito ng Indonesian government na kung ang isang alien sa mata nila ay undesirable at may kinakaharap na kaso or at least accused of a crime sa bansa nila, dapat pa ipabalikin, i-repatriate. Ano pong take nyo po on that? Well, wala po tayong argumento doon sa karapatan ng isang sovereign government to deport anyone. Because yung pong pagpunta nyo sa isang country is a privilege. Ngayon po, kung ang sinasabi ni, ito ba yung si Winston Casio ng yung Presidential Anti-Organized Crime Commission, kung sinasabi niyang may kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas, nagsisinungaling po siya sapagkat wala pong kasong hinahaharap si Ms. Cassie Leong sa Pilipinas even at this very moment. Okay. Baka po kasi ang tinutukoy lang ni Sir Winston Casio, hindi kaso, attorney. Baka po itong yung mga inilabas po sa Senado at sa lower house? Ay, hindi po kaso yun. Oo, hindi po kasi kaso yun. Wala pong warrant of arrest na inisyu ng kahit anong korte laban kay Miss Cassie Leong. That is a fact po. Pwede pong i-fact check yun na yes. Ma'am DJ Chacha. Oo, yun nga po, totoo po yan. Kaya nga sinasabi ninyo na this is wrong on so many levels. Yan po mismo ang mga salita ninyo dahil wala pang kaso talaga na naisasampa dito kina Cassie Ong at maging kay Sheila Guo. Pero doon po sa mga nakita na mga dokumento, attorney pala, no, nakapag-usap na po kayo for sure nitong si Cassie Ong. Iniuugnay po siya dito sa Lucky South 99 na siya daw po ay incorporator at business partner din daw nitong hinahanap pa rin hanggang sa ngayon na si Alice Guo. Ano pong masasabi niyo doon? Well, these are accusations po. Hindi pa rin po kaso. So, yun nga po ang kinatataka namin kung bakit she is being detained at the NBI. And the fact po
na last Saturday po yata yun, ay nagkaroon po ng inquest, ay an admission on the part of the DOJ na walang kaso. Kasi kung may inquest po, ibig sabihin wala ka pang kaso, kaya nga po in-inquest. Ngayon po nasa NBI, tama po, kanina nasabi sa amin ni Sir Winston, nasa NBI pa rin si Cassie Ong. Matanong ko lang po, Attorney Ferdinand Topacio, matagal na po kayo na abogado ni Cassie Ong? Ay, hindi po. Nung bumalik lang po siya. Okay, oo. So hindi ko pa siya kilala. Hindi po siya sa inyo nakipag-ugnayan nung siya po ay nandoon sa Indonesia? Hindi po. Pero sa nakatanggap lang po kami ng tawag noong siya po ay pabalik na rito, a representative of hers contacted our office to say na pabalik na nga si Miss Cassie Leong. Oo, so tinawagan po nila kayo nung pabalik na dito at gusto nila ikaw po ang mag-represent kay Cassie Ong, pero nung nandun sa Indonesia, wala pong tawag itong panig ni Cassie Ong sa inyo? Nung nasa Indonesia po si Miss Cassie Leong, ang unang impormasyon pong nakuha namin ay siya po ay in a few hours lalapag na dito sa Pilipinas. Oo. So yun po ang impormasyong una. In fact, we even had to ascertain yung authority ng person na tumawag sa amin kasi siyempre, phone call, we had to ascertain whether authorized nga yun to engage counsel on behalf of Ms. Cassie Leong. Oo. Attorney Ferdy, kung sakali po na natawagan na kayo nitong kampo ni Cassie Ong, noong mga panahon na nasa Indonesia pa sila, may chance kaya na baka hindi po sila napabalik dito sa Pilipinas? Hindi ko po masagot, ma'am, kasi hypothetical po eh. Oo. Katulad nga po, ma'am, ng sabi ko, wala na po tayong argumento sa poder na o kapangyarihan ng kahit anong estado na i-deport ang taong ayaw nilang manatili sa kanilang territory. So, ang amin lang naman pong kine-question, well, unang-una po, yung detention po niya sa NBI kasi wala po siyang warrant of arrest from any court. Ang warrant po niya ay galing sa House of Representatives and directed to the Sergeant at Arms. Very clear naman po yung 2-page document na inilabas po ng House of Representatives. Oo. Kailan po kayo huling nag-usap ni Cassie Ong, attorney? Kagabi lang po kasi every day po ay dinadalaw po siya sapagkat naghahanda po kami para sa Senate hearing po bukas kung saan na siya ay pinapapunta po. Oo. So kayo po ang pupunta sa Senado bukas? Opo, as her legal counsel po. Oo. Kamusta po si Cassie Ong sa ngayon, attorney? Well, she's in high spirits sapagkat naniniwala po siya na wala naman siyang ginawang masama at sa hanggang sa ngayon nga ay walang krimen at in-explain ko nga po sa kanya yung katakwak-tawang mga nature ng mga inihaing demanda laban sa kanya, including harboring a fugitive. Paano ka magha-harbor ng fugitive kung ikaw ay nasa ibang bansa, hindi mo naman bahay yun? At yung kasama mo, yung si Sheila Guo, hindi naman po fugitive yun kasi wala pa rin pong kaso yun hanggang ngayon. So after po ng inyong pagdalo bukas sa Senado, what's going to be the next step, attorney? Hindi ko po alam kasi titingnan po natin kung anong gagawin po ng Senado kasi inamin naman po ni Senate President Escudero nasa ngayon, while there is an order citing her in contempt, wala pa pong warrant ang Senado. Ang House lang po ang may warrant. So, hindi ko po alam kung sino mag-take ng custody sa kanya kasi dapat po i-take custody na po siya noong nag-issue ng warrant, which is the House, hindi po NBI. Okay, and you're going to represent Cassie Ong only tomorrow. Hindi po kayo magre-represent kay Sheila Guo? Hindi po, ma'am. Si Ms. Sheila Guo has her own very competent counsel in the person of Attorney Stephen David. Oo. Last na lang po, Attorney Ferdy. Yes, kamusta po si Teves? Wala pa rin pong buhok So, yun po ang estado niya ngayon. Opo, ito pong mga kaso na Yes po, ito pong mga kaso na may kaugnayan po sa kanya. Kamusta po? Okay naman. It is ongoing po with respect to his other co-accused. Doon po sa Regional Trial Court of Manila. Meron din po sa Dumaguete. Meron sa Bayawan. So, marami pong kasong umaandar po as against this co-accused. Ayan, at least malinaw na po ngayon, aabangan po namin yung inyo pong pagharap bukas on behalf of Cassie Ong sa Senado. Maraming salamat, Attorney Ferdinand Topacio. Thank you, sir. Thank you very much po, Sir Gerard, DJ Chacha, and Mwamwa.
Alright, una po sa lahat, sir, sabi niyo po nitong Sabado, posibleng sa Golden Triangle region ng Southeast Asia papunta si Alice Go, partikular sa Cambodia. Ano po ang mga indikasyon na doon nga siya papunta? Sa aming matagal na pag-iimbestiga po kasi dito sa mga business interest ng mga GUO, ay nakita po namin na meron silang gambling interest, particularly sa Cambodia. Kaya ang pinangangambahan namin ay baka doon po siya papunta. So, that's one of the biggest leads na nakukuha po namin kasi we're fairly confident na hindi po ito papasok ng mainland China sapagkat meron na tayo naging pakikipag-ugnayan sa authorities ng bansang iyon and they're interested to investigate her also. Gawa ng illegal nga po ang gambling doon sa bansang yun. So, makakagalaw pa po ba siya ng malaya kahit nakatimbre na siya sa mga otoridad sa ibang bansa? So far ngayon, nakatimbre na po siya rito sa mga counterparts natin sa Southeast Asia. Primarily ngayon, nandyan siya sa Batam, Indonesia at maliwanag naman ang pagkipag-ugnayan natin sa mga authorities sa lugar na yon. Nandun pa rin po siya, hindi pa po siya lumalabas. As to the legality of it, technically, yes. Kasi wala pa hong arrest warrant or anything na meron laban dito kay Alice Guo. Meron pa lamang tayo ay mga immigration mission orders and it would depend with the authorities of Indonesia kung pwede nilang implement yun within domicile kung saan po siya nagtatago. Ano po yung nangyari na dun sa pagkakansela o yung request para makansela yung kanilang mga passport? With regards to the cancellation of her passports po, according nga po doon kay Secretary of Justice Boying Rimulya, it cannot be done summarily kasi it has to go through a legal process. Una po yun, kinakailangan magkaroon na ng resolusyon yung Regional Trial Court sa Tarlac kung saan i-file yung cancellation ng kanyang Certificate of Live Birth. Kasi if and only then, if we could cancel that particular COLV or Certificate of Live Birth, that would be the basis of the cancellation of the passport. May binabanggit po kayo kanina, sir, na may mga business interests itong sina Go, yung pamilya Go doon sa Cambodia. Ano po kaya yung pakay niya roon at talagang magmumukha bang parang very willing yung kanyang mga otoridad doon na matulungan siya kapag pupunta siya doon? Now, we wouldn't know as to the willingness of the Cambodian authorities kasi, well, in the first place, wala pa naman ho talagang international arrest warrant with regards to Alice Guo kasi wala pang resolution yung Department of Justice as to the cases that we have filed against her and her co-conspirators dito sa Pilipinas. So, as to the business interest that they have in Cambodia, that's basically gambling pa rin po. It's an offshore gaming operation. Alright. Ano po yung dahilan bakit tila hirap po ba yung mga otoridad sa paghahanap kay Alice Go? Ito, may binabanggit po kayo na dahil wala pa siyang mga kaso. Pero nakatulong din po ba na marami siyang koneksyon sa mga iba't ibang bansa, particular dun sa sinasabi niyong Golden Triangle region sa Southeast Asia? Opo. Malawak po yung network na kinakabilangan nitong si Alice Go. For one, tinutulungan po siya ng kanyang business partners, si Xiang Ji at saka si Duaren Wu. And the fact that Duaren Wu and Xiang Ji are helping her points to the fact, supports the argument na talagang iisa lang ang criminal organization na may hawak noong Bamban at saka yung POAC ng mga Pogo. So, these two Pogos are interconnected. Now, second, may mga tulong rin kasi sila matatanggap sa iba pa mga criminal organizations. Alam naman ang lahat na yung triad ay meron ding business interest dito sa mga Pogo na kinabibilangan nitong grupo ng mga Guo. Now, third, because of the network that she has been able to develop together with her family and her cohorts dito sa Pilipinas in the past 5 to 7 years, she's already developed a good number of friends, network connections among private individuals and maybe possibly among public officials also. So this may be causing some problems for us. Kaya nga po, ang Pangulo ay naglabas na ng pahayag na kinakailangan magkaroon ng thorough investigation as to the possible complicity of
other individuals doon sa kanyang pagtakas. Sino po, anong ahensyang nakikita ninyong tumulong kay Go para makalabas siya gamit yung mga backdoor exits or channels? Now, that would be unfair to provide the conjectures at this point, given that there are no solid evidence, no, as to who or as to who are the individuals who help her or sino yung mga ahensya na tumulong sa kanya kung meron man. Pero so, definitely may tumulong. Definitely may mga tumulong dito, mga private individuals or posibleng mga government officials po, or current or previous, no. So kasi napakalawak po napaka-complicated po nung kanyang ginawang pagtakas. Obviously hindi po siya nakatakas gamit the immigration legal proceedings po, kasi hindi po nakita sa mga passenger manifest ng aeroplano, hindi rin siya nakita sa passenger manifest ng mga barko, commercial vessels or whatsoever. So obviously, she went through a different process, posibleng sa backdoor, pwede dito sa Western Cape of Luzon, Northern Cape of Luzon, and that can only be precipitated, made possible by people who have access to government mechanisms po. Pero sir, ito pong mga tumulong na ito ay subject din ng inyong investigasyon at kasama rin po ba sila sa mga kakasuhan nyo kung sakasakali? Kung sakasakali po na maging solid ang ebidensya laban sa mga taong nakita po namin, makakasuhan po yun, siyempre. Pero at this point, bagamat yung mga leads kami, may mga litrato kami ng mga taong posibleng tumulong sa kanya, this remains conjectures at this point until mabuo po yung solid evidence laban sa kanila. Alright. Maraming salamat po, PAOK spokesperson Winston Casio, sa inyo pong panahon. Magandang umaga po sa inyo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.